Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang tatalakayin natin ngayon. Kabanata 19, Panahon ng Katwiran o Age of Reason. Noong ika-17 at ika-18 dan taon nabuo ang ilan sa pinakamakapangyarihang revolusyonaryong idea na nagpasiklab ng pag-alsa laban sa tradisyonal na kapangyarihang politikal o power politics na hanggang ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kilusan at institusyong panlipunan. Ang mga teoryang politikal na nabalangkas noon ay tuwirang humamon sa absolutism at nagsulong sa ideya ng liberalismo at pamahalaang konstitusyonal. Marami sa mga ideya at teorya na nabuo noon ang naging saligan ng mga revolusyon na nagsulong ng pagbabago tungo sa popular sovereignty. Ito ang panahon ng katwiran o Age of Reason o Enlightenment. Early modern political theories. Una ay si Thomas Hobbes. Si Thomas Hobbes ay isang malakas na tinig na sumuporta sa absolutism. Batay sa kanyang isinulat, The Leviathan, ang tao ay likas na makasarili kung kaya't palagi itong nakikipagtunggali sa iba para mabuhay at mangibabaw. Upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan, kailangan ng isang pamahalaan na may ganap na kapangyarihan upang mapigilan ang likas na kasakiman ng mga tao na maaaring lumikha ng kaguluhan. Para kay Hobbes, ang Leviathan na isang biblical monster sa ilalim ng karagatan, ang isang huwarang estado ay a state that was gargantuan in form and substance that dominated everything. Sunod naman ay si John Locke. Ang isa sa pinakamahalagang teoryang politikal na sumuporta sa ideya ng constitutionalism ay ang teorya ni John Locke. Ang kanyang isinulat na Two Treatises of Government ay naging haligi ng liberal political tradition. Ayon sa kanya, ang mga tao ay pumasok sa isang social contract upang magtatag ng estado na magproprotekta sa kanilang likas na mga karapatan. Ang pamahalaan na itatag dito ay batay sa pagsang-ayon ng mga tao o consent of the governed. Nangangahulugan na ang tao ang nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan kung kaya't dapat itong gamitin para sa kapakanan ng mga taong pinagsisilbihan. Ang teorya ni John Locke ang nagsulong para sa representative government kung saan ang boses ng mga tao ay nabigyang diin at napalawak ang kanilang pakikilahok sa pamamahala ng estado. Baron Charles D. Montesquieu. Noong 1748, inilimbag ni Montesquieu ang kanyang obra maestra, ang The Spirit of the Laws. Ayon dito, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa tatlong magkakahiwa-hiwalay at malalayang institusyon. Ang kapangyarihang ehekutibo ay nasa kamay ng pinuno ng estado kung saan ito man ay ang punong ministro o pangulo, habang ang kapangyarihang lehislatibo ay nasa kamay ng halal na assembly. Ang panghuli ay ang kapangyarihang tagapaghukom na nasa kamay ng mga korte. Sa ganitong pamamaraan, nagkaroon ng sistema ng check and balance sa pagitan ng tatlong sangay ng pamahalaan. Ito ang tumyak na walang iisang sangay na kaya pang ibabawan ang iba pang sangay. Dahil dito naiiwasan ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng anumang sangay. Jean-Jacques Rousseau. Ang isa pang mahalagang political thinker noon ay si Jean-Jacques Rousseau. Ang pinakamahalaga niyang naisulat ay ang Le Contrat Social o The Social Contract. Ayon sa pangunahing thesis nito, ang huwarang estado ay kinakailangang pamahalaan ng general will o pangkalahatang kalooban ng mga tao. Ang konsepto niya sa general will ay ang common good o ang pangkalahatang kapakanan ng lahat. Ayon sa kanya, para maipatupad ang general will, kailangang pumayag ang mga taong isuko ang kanilang individual na interes sa ngalan ng kapakinabangan ng lahat.
Ang teoryang ito ni Rousseau ay lalong nagpalakas sa pagbabago ng kaisipan hinggil sa nararapat na pamahalaan na nagbibigay halaga ng karapatan ng mga tao at makilahok sa sarili nilang pamamahay. Francois Marie Araud o Voltaire. Isang malakas na puwersa ni Voltaire noong panahon ng katwiran o Age of Reason. Inilarawan siya bilang pinuno at simbolo ng intellectual rebellion laban sa tradisyonal na mga ideya at institusyon. Siya rin ang itinuturing na isa sa intellectual fathers of the French Revolution. Makikita mula sa kanyang mga naisulat ang paniniwala niya sa katwiran, agham at kalayaan. Mapusok siyang tagapagtanggol ng tolerance at civil liberties. Isinulat niya minsan ang sumusunod na magiging kauna-unahang prinsipyo ng civil liberty. Ika pa nga niya, I do not agree with a word you say but will defend to the death your right to say it. Mahigpit niyang tinanggihan ang mga pamahiin at pribilehiyo. Ipinagtanggol niya ang pakikipaglaban sa lahat ng uri ng intolerance, lalong-lalo na ang religious bigotry. Ang pinakamahalaga niyang naisulat ay ang Candide. Denis Diderot. Si Denis Diderot at Jean d'Alembert ay mga tagapatnugot ng French Encyclopedia. Ito ay naglalaman ng mga naisulat ng pinakatanyag na philosophers at intellectuals noong panahong iyon. Mayroon itong 24 na volumes at nabibilang dito ang mga artikulong isinulat ni Voltaire at Montesquieu. Sa pamamagitan ng dakilang proyektong itong naipalimbag bagamat mahigpit na tinutulan ng simbahan at ng hari, inasahan ni Diderot na makatutulong ito sa paglaban sa pamahiin at makapagpababago sa pamamaraan ng pag-iisip at pagkilos ng tao. Paulit-ulit itong inilimbag dahil sa malawakan nitong popularidad. Naging mahalaga itong pamaraan sa pagpapalaganap ng mga ideya at kaisipan ng mga philosophers sa buong Europe. Adam Smith. Ang Wealth of Nations ang pinakamahalagang naisulat ni Adam Smith. Dito, ipinaliwanag niya ang konsepto ng laissez-faire economics. Ayon sa kanya, ang pinakamagandang pamamaraan para makamtan ang prosperidad ay ang pagpapahintulot sa mga individual na itaguyod ang kanilang interes nang walang pakikialam. Ang estado tulad ng pagtatag ng sariling nitong state-owned companies o sa pamamagitan ng mga batas. Isinulong niya ang ideya ng invisible hand of competitive and free market forces na magbibigay ng balanse sa mga magkokompetensyang interes ng mga individual. Subalit, ang kanyang laissez-faire doctrine ay nagamit din ng mga pribadong kapitalis para makapag-impok ng malalaking kayamanang hango sa pagsasamantala sa mahihirap. Sunod naman ay ang Enlightened Despots. Ang mga ideyang isinulong ng philosophers noong panahon ng kaliwanagan o pagkamulat o Age of Enlightenment ay para mabago ang mga pag-iisip at institusyong panlipunan tungo sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng kapakanan at kaligayahan ng tao at ang karapatang pantao. Ipinagtanggol nila ang pananaw na sa pamamagitan ng paggamit ng katwiran o reason, maaaring makamtan ng sangkatauhan ang pagiging ganap o perfection. Ito ang dahilan kung bakit nagtiyaga silang turuan ang mga pinuno, ang mga taong may kapangyarihan, ang mga elite at lahat ng nais makinig at matutong tanggapin ang bagong modelo ng pamamahala. Naging mahalagang layunin ng Enlightened Despots noong panahon iyon ang pagsusulong ng kapakanan ng kanilang mga tao at ang pagsisikap para sa kaligayahan ng tao. Nakita ng mga bagong haring ito ang kanilang sarili bilang mga alagad ng pagbabago tungo sa makatwirang reforma. Si Plato ang kauna-unahang nagsulong ng ideyang ang ulirang pinuno ay isang philosopher king. Isinulat niya ang sumusunod.
Not until philosophers are king or kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy will this. Our state have the possibility of life and behold the light of day. Plato, The Republic, Book V in 5 Great Dialogues, Toronto, D. Van Nostrand, 1942 to 362. Ang nakikita niya ay isang pinunong lubhang makapangyarihan, subalit mula dahil sa pilosopiyang Europe kung saan mas maraming tao ang hindi marunong bumasa at sumulat at umaasa lamang sa mga pari para patnubayan at pangaral. Tila hindi maasahang opsyon para sa isang pamahalaan ang demokrasyang batay sa kagustuhan ng mas marami. Ang mahalaga ay para sa mga royal na tanggapin ang mithiin ng philosophies na makahikayat sa kanila na gamitin ang kanilang malawak na kapangyarihan para sa ikabubuti ng kanilang nasasakupan. Frederick the Great II. Nais ipakita ni Frederick II ang hari ng Prussia na siya ay isang enlightened ruler. Nagtagumpay siya sa pagsasakatuparan ng mahalagang reforma ng kaniyang royal states kung saan inalis niya ang capital punishment at nilimitahan ang pwersang paggawa ng ipinapataw sa mga magsasaka. Hinikayat niya ang pagtatanim ng mga bagong pananim. Subalit, naging maingat siya sa pagpapatupad ng mga reformang ito sa labas ng kanyang sariling lupain dahil sa takot na baka mapalayo ang damdamin ng aristocracy sa kanya, lalong-lalo na dahil sa lalong-lalo na ang mga junker kung saan niya kinukuha ang pinaka mahuhusay na opisyal ng kanyang hukbo at burokrasya. Hindi nagtagumpay ng lubusan si Frederick sa kanyang pagsisikap na mapatunayan na isa siyang tagapaglingkod sa estado dahil ang mga reformang ipinatupad niya ay hindi tunay na nakapagdulot ng kabutihan para sa mga serf sa buong kaharian. Hindi rin niya natugunan ng sapat ang interes ng gitnang uri o middle class. Subalit, napagaan naman niya ang pagdurusa ng mga magsasaka na dulot ng 7 Years' War sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga bini at kagamitan para matulungan silang makabangong muli. Catherine the Great. Bagamat maaaring matuntun ang angkang pinagmulan ni Catherine, isang prinsesang German sa dinastiyang Romanov sa panig ng kanyang ina, ang kanyang tadhana ay para maging reyna ng Russia sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasal kay Peter III na naging emperador ng Russia. Si Peter III ay inilarawan ng marami bilang isang taong mahina at hindi gaanong matalino. Mabilis siyang napabagsak at napatay na nagbigay daan para kay Catherine na mamuno bilang empress. Mula sa simula, tinangka niyang ipakita na siya ay isang enlightened ruler. Patuloy siyang nakipagsulatan sa pinakakilalang mga French philosophies, naging maalab siyang patron ni Voltaire at Diderot. Sinubukan din niyang sumulat ng mga dula sa harap ng kanyang interes sa mga ideya at mithiin ng intellectual thinkers noong panahon ng pagkamulat o enlightenment. Inakalang ang mga ito ay kanyang isasagawa, subalit sa katunayan ang kanyang mga nagawa kaugnay ng reformang panlipunan ay kakaunti lamang. Nakapagpatayo siya ng ilang mga ospital at bahay ampunan. Nagpahayag siya ng suporta para sa pagpapalaya sa mga serf. Nagbigay siya ng isang limitadong pagpapasinaya sa ilang mga relihiyon at pinigilan niya ang paggamit ng pamahalaan ng pagpapahirap o torture. Maaaring ang nagpatibay sa determinasyon ni Catherine na pagbutihin ang katayuan ng mga magsasaka sa Russia ay ang naging pag-aalsa ng mga ito o peasant revolt noong 1773 at 1774. Nanindigan si Catherine na palakasin ang absolutism bilang pwersang magpapanumbalik at magpapanatili ng kaayusan sa kanyang imperyo. Hinikayat niya ang aristocracy na higpitin ang kontrol sa mga magsasaka para mapigilan ang anupamang mga
pagtatangkang pahinain ang awtoridad ng Estado. Sa ganitong karanasan, nakita ni Catherine kung gaano kahalaga ang nobility sa pagpapamatili ng kanyang kapangyarihan, kung kaya't ginantimpalaan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pag-alis sa kanila ng obligasyon ng pagbabayad ng buwis at pagbibigay sa kanila ng lupa. Ito ang humubog sa kanyang idea ng enlightened Maria Theresa. Si Maria Theresa ang pinakamatandang anak na babae ni Charles VI, ang emperador ng Holy Roman Empire. Bago siya namatay, masigasig niyang pinagsikapang tiyakin si Maria Theresa ang susunod sa kanya bilang empress ng kanyang Austrian dominions at ang pagtanggap ng ibang mga bansa sa Europe sa pamamagitan ng pragmatic sanction. Subalit dumating ang panahon, hindi napigil ni Maria Theresa ang paghamon ng ilang bansa sa kanyang pagiging empress. Dahil dito, napilitan siyang ipagtanggol ang kanyang posisyon sa War of Austrian Succession noong 1740 to 1748 at sa 7 Years' War noong 1756 at 1763, kung saan nakayanan niyang mapanatili ang kanyang kontrol sa Austria, bagamat naagaw sa kanya ang Silesia ni Frederick the Great. Kabahagi man niya sa kapangyarihan ang kanyang anak na si Joseph II na naging emperador ng Holy Roman Empire noong 1765 sa pamumuno sa teritoryo ng mga Habsburg. Pareho naman silang nagtrabaho para sa pagpapatupad ng mahalagang reformang panlipunan. Dahil dito, nakilala sila bilang mga enlightened monarch. Ayon sa ilan, si Maria Theresa ang itinuturing na mother of her people, habang si Joseph II ay nakilala bilang the peasants' emperor. Pinangunahan ni Maria Theresa ang pagpapahina sa kapangyarihan ng aristokrasya sa pamamagitan ng pagpataw ng buwis sa kanilang mga ari-arian upang mapalakas ang sentralisasyon ng kapangyarihan. Si Joseph II ay nagsagawa rin ng mga hakbang tungo sa reformang panlipunan. Nagsimula siyang kumuha ng mga middle-class professional upang magsilbi sa burokrasya. Isa itong pagtalikod sa tradisyonal na practice sa paggamit ng mga noble. Iginawad niya ang tolerance para sa mga protestante at inalis ang buwis na ipinataw sa mga Diyo. Sa iba pang larang, ipinasa niya ang Edict of Idle Institutions noong 1780 na nagbigay daan sa pagkumpiska ng mga monasteryo at kumbento na inakalang unproductive. Bagamat nagsagawa si Joseph II ng mga hakbang upang makapagpatupad ng mga reforma para paunlarin ang buhay ng kanyang mga nasasakupan, ang mga ito ay nagbunga ng hindi inaasahang mga epekto. Napalayo ang loob ng nobility kay Joseph II dahil sa kanyang pagtatangkang bawasan ang kanilang kapangyarihan. Nagalit sa kanya ang mga magsasaka dahil sa mga ginawa niya laban sa simbahan. Subalit, kahit na nagkaroon ng masamang epekto ang kanyang mga tinangkang pagbabago, hindi rin maaaring baliwalain ang kahalagahan na pangunguna ni Maria Theresa at Joseph sa pagsasagawa ng mga pagbabagong panlipunan. Sunod naman na tatalakayin natin ay ang Scientific Revolution. Nauna ang Scientific Revolution sa Age of Reason ng kalahating dantaon. Lumaganap ito sa Europe noong ikalawang bahagi ng ika-17 dantaon, habang ang Age of Reason o Enlightenment ay umunlad noong ika-18 dantaon. Ayon sa mga eskolar, may mahahalagang palatandaang naghihiwalay sa dalawang dakilang kilusang ito mula sa mga nakaraang panahon. Ayon sa kanila, noong Medieval Age, Renaissance at Reformation, ang mga great thinker ay naniniwalang ang batayan ng pag-unawa sa kasalukuyan ay ang kaalaman tungkol sa nakaraan. Sa kabilang dako, binigyang diin ng mga intelektual ng ika-17 at ika-18 dan taon ang mga kahalagahan ng kanilang sariling kakayahang mga tuwiran upang lumika at maghanap ng bagong kaalaman. Ang naging motto ng Enlightenment ay ang sapere audet o dare to think na binigkas ni Immanuel Kant.
Bilang panghuli, ang pananaw na ang sandaigdigan ay kumikilos na tila isang makina na maaaring maunawaan ng tao ang nagpalakas sa kanilang loob na mag-eksperimento at maghalugog ng mga kaalaman tungkol dito. Ito ang nagbigay daan sa kanilang paghamon at pagtatama ng mga sinauna at tradisyonal na mga hindi tamang konsepto hinggil sa mundo. At sa sandaigdigan sa mahabang panahon ay tinanggap na totoo at hindi minsan kinuwestiyon. Scientific breakthroughs. Nicolaus Copernicus. Maaaring sabihin ang pinakamahalagang breakthrough na nagpasimula ng bagong panahon sa agham ay ang heliocentric theory ni Copernicus. Ayon dito, ang araw at hindi ang mundo ang sentro ng sandaigdigan. Ang revolusyonaryong pagpapahayag na ito ay matatagpuan sa kanyang aklat na may pamagat na On the Revolutions of the Heavenly Bodies na nalimbag noong 1543. Maraming mga ekskular ang sumang-ayon ito ay isang mahalagang pagkakataon sa larang ng bagong agham na nagsilbing tanda ng simula ng pagtiwalag ng agham mula sa agham ng mga sinauna. Direktang hinamon ng kanyang teorya at pinawalang saysay ng geocentric na pananaw na tinanggap sa mahabang panahon bilang siyang totoong at di masasalungat. Ang gawa ni Copernicus ay nagbigay bunga sa iba pang mahahalagang sayantipikong mga natuklasan. Sunod ay si Johannes Kepler. Ang pagbuo ni Kepler ng tatlong batas ng planetary motion ay hango sa maraming taon ng empirical observation at mathematical calculations. Ang unang batas ay nagsasabi na ang ligiran o orbit ng bawat planeta ay isang ellipse, kung saan ang araw ay isa sa mga foci nito. Ang pangalawang batas ay nagsasabi na radius vector of each planet sweeps out equal areas in equal times. Ang pangatlong batas ay nagsasabing the squares of the periods of the planets are proportional to the cubes of their mean distance from the sun. Sunod ay si Galileo Galilei. Si Galileo ay inilarawan na isang trailblazer sa physics at astronomy. Nabibilang sa ilang una niyang mga gawa ang batas na pendulum at ang kauna-unahang hydrostatic balance na nakapagtatakda ng density sa isang bagay sa pamamagitan ng pagtimbang dito sa tubig. Subalit, maaaring sabihin ang batas ng falling bodies ang pinakamahalaga niyang formulasyon na ipakita niya sa pamamagitan ng isang eksperimento gamit ang mga bolang metal at isang inclined plane sa lahat ng falling bodies ay may constant acceleration. Na ipakita rin niyang ang isang bagay na kumikilos sa isang perfectly smooth horizontal surface ay hindi bibilis o babagal. Siya rin ang kauna-unahang nag-imbento ng astronomical telescope na nagbigay sa kanya ng pagkakataong masilayan ang kalangitan at makita ang mga singsing ng Saturn at ang malalim na craters ng buwan. Isaac Newton. Ang pinakamahalagang nagawa ni Newton ay ang formulasyon ng law of universal gravitation na nagsasabing every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force whose direction is that of the joining of the two, and whose magnitude is directly as proportional to the product of the masses, and inversely as proportional to the square of their distance from each other. Ito ay inilathala sa kanyang aklat na may pamagat na Mathematical Principles of Natural Philosophy o mas kilala bilang prinsipya. Si Newton din ang bumuo ng laws of motion at lumikha ng calculus na nagbigay ng mga mathematical formulation at nagbigay linaw sa mga batas na kanyang binuo. Gamit ang mga glass prism na tuklasan niya, ang white light ay binubuo ng lahat ng mga kulay sa bahaghat. Ang pagsulong sa ibang larang ng agham. Si Andres Vesalius ang kauna-unahang naglathala
ng isang tumpak na pag-aaral ng katawan ng tao na matatagpuan sa kanyang aklat na may pamagat na On the Structure of the Human Body, habang si William Harvey naman ang naglarawan kung paano gumagana ang puso at ang circulatory system. Si Robert Boyle ay isang chemist na nagdevelop ng law of gases. Ayon sa Boyle's law, the volume of a given mass of gas at a constant temperature is inversely proportional to its pressure. Pinagsimulan ni Anton van Leeuwenhoek, isang Dutch scientist, ang microscopic research gamit ang mga espesyal na lente na kanyang naimbento. Nakita niya ang single blood cells, ang sperm at ang bacteria. That's all, thank you.